Pag wala ka ng utang, it feels like you finally made it. Until one unexpected emergency pulls you right back to square one. I think dito nakaka-relate yung majority ng mga nag-comment sa previous video ko, which is the 7 stages of wealth. So hi, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. I saw the comments dun sa previous video ko and marami talaga sa atin yung nakakapag-crossover from stage 1, which is survival, to stage 2 na stability. Yung tipong wala ka ng bagong utang at nakakabayad ka na sa mga bills, pero sa totoo lang, napaka-fragile pa rin ng stage na ito. Kasi dito yung one emergency away from poverty. Kasi nga, isang biglaang gastos lang sa bahay, paggawa ng trabaho, or additional responsibility sa family, pwede ka ulit mahila pababa to survival mode. At dahil nga dyan, para masigurado na hindi ka nababalik sa survival stage, kailangan mong ma-lock in ang 4 things na to. Share ko lang kasi ito yung nag-work sa akin. So, itry nyo din. First and foremost, dapat wala tayong high interest consumer debt Yung tipong dapat at this stage, huwag ka muna kumuha ng tipong bagong kotse or big ticket item na hindi pasok sa needs category mo. Siguraduhin mo din na wala ka munang kukunin na bagong utang or bayarin na naiaasa mo sa credit card or sa kahit anumang credit facility na may matataas na interest. Kasi yung interest sa utang, yun ang pinakamabilis na pumapatay sa iyong progress para makaipon. Next is isolate your savings. Regardless kung gaano kaliit, kahit wala pa yung 100 pesos, ihiwalay mo yan. Dapat separate siya from your daily cash flow. Kasi madali itong makakain ng gastos mo kung nakahalo siya dun sa ginagasa mo araw-araw. Kung pinanood niyo yung previous video, na-share ko din dun na pinaka-natagalan ako sa survival to stability stage. Kasi as a breadwinner, marami akong kinargong mga obligasyon hanggang sa mga kapatid ng nanay ko. And yun yung tipong kahit anong tipid na gawin mo talaga, hindi kami nakakausad kasi kulang talaga yung perang pumapasok sa amin versus doon sa mga needs namin. And nung time na medyo sumobra naman siya, sobrang natuwa naman kami at sumobra din yung gastos namin. Yan. So, doon sa part na yun, gusto ko lang i-share na at the moment, kaya lang din nandito kami sa stage na to is nakikita lang ng tao, nagbabudget kami ng todo-todo. Pero in reality, nag-work talaga ako to increase my income last year. Simula nga nung nawala ng work yung husband ko. Kasi, tinry talaga namin yung math. Inulit-ulit namin siya. Hindi talaga kakasya yung budget namin kasi nga coming from a 250,000 household, bababa na naman kami. 162,000. Actually, hindi pa 162 yun last year. Nung nag-resign siya, parang nasa 120,000 lang yung kinikita namin monthly. So, parang inisip ko, ilan pa yung kailangan namin to be able to accumulate yan. So, dito pumapasok yung budgeting has a limit. Income does not. Dito na ngayon papasok yung third rule, which is to increase your cash flow, whether through a promotion, increase, transfer to a different company, side hustle, or business. Kung ano man yung makakatulong para tumaas yung income na meron kayo ngayon at mapunan yung mga pangangailangan nyo, including your investments. Hindi naman kasi pwedeng aasa lang natin talaga sa pagtitipid. Kailangan din talaga mag-increase tayo ng cash flow kasi yung responsibilities natin, lalo na sa amin habang tumatanda yung mga anak ko, kailangan na rin nila ng pera for college. At least kapag nakatapos sila, matatapos na yung responsibility namin sa pagpapaaral sa kanila. Ganyan. Pero until such time comes, mas nag-i-increase ngayon yung gastusin namin. Lastly, ito hanggang ngayon, every month, kapag tinignan nyo yung mga mid-month budget review ko, mapapansin nyo na nag-a-adjust ako ng spending limit namin pagpahuli na ng buwan. Yung mga tipong naglalagay na ako ng limit na 1,000 per day, ganyan. Sa amin kasi nag-work yun na parang daily yung observance ng spending limit, hindi siya monthly kasi para mas mabilis mag-adjust. O pag 2 weeks na lang, alam namin na parang dapat 15,000 na lang yung budget, dapat 1,000 per day na lang. Pag lumalagpas doon, kailangan mag-adjust ulit. Yan. So, I hope may natutunan kayo dito. And that's the update for the day, group mates. See you on the next one.